Under terminal, okay, you just open this terminal and access the Tailwind CSS or Shad CN UI. Okay, this is your Shad CN and then Tailwind CSS. Okay, so under Tailwind CSS, make sure that your version in Tailwind CSS must be the latest version. Okay, go to docs and then use Tailwind CSS by default. Okay, install Tailwind CSS by default. So just copy this, npm create, copy, then paste it here. Okay, say this is Shad CN UI. Yes. Okay, choose React. TypeScript will do, JavaScript will do, but for now I will use TypeScript in Shad CN. No. Yes. Okay, so as you can see, all of the packages will be installed automatically. Okay, so you can see here there will be a node modules folder here. Okay, so let's just wait. Mahina internet. Ayan. Okay, pag natapos yan, just copy this step number 2. Copy. Okay, kung mapapansin ninyo, it will automatically run your program. Okay, check natin to or click natin to. Okay, so this is now your default Tailwind CSS React. Okay, punta tayo dito. Okay, pwedeng nakastay pa din dyan. Okay, to install new packages or to install new packages, pinutin nyo na lang to, itong add or new terminal. But then here, you have to navigate to your folder Shad CN UI para makapag-install ka ng bago. Okay? Paste. Ayan. Enter natin. Wait for it. Ayan. Check ulit natin dito. Okay. So let's proceed to the configuration of the Vite plugin. Okay, hanapin lang natin to. vite.config.ts. Saan yan? Okay, ito yan. Balik tayo dito. We'll just copy this. Copy. Paste natin dito. Copy din tong plugins ng Tailwind CSS. Add lang natin siya dito. Okay. Sin natin yan. Then, punta tayo dito under your CSS file. Hanapin natin CSS file natin dito. So, nasa loob siya ng src or the source folder. And then, it's always the index.css. Alisin natin yan. Then, paste. No. I-paste natin tong at import Tailwind CSS. Okay? So, app.css, alisin din natin to. Wala nang laman yan. Just make sure, guys, that sinesave nyo parate. Okay? Yung file ninyo na na-update. Close natin to. Let's go back here. We will now try if installed ba yung or na-apply ba natin yung Tailwind CSS or not. Okay? Copy natin tong hello world na to. Copy. Open natin si app.tsx. Okay? Alisin lahat natin ng laman nito except the function call. Ayan, alisin natin to lahat. Ayan, malinis na siya. Alisin din natin to lahat. Then, maglagay lang tayo ng ganito. And then, ganyan. Okay, so instead of class, gawin mo siyang class name. Ayan. Check natin if nag-update or hindi. Oh, server started. Check natin dito. Okay, so as you can see, kapag ganito yung lumabas, ibig sabihin na install na yung Tailwind CSS natin. Now, let's proceed to Shad CN. Punta tayo dito sa docs ni Shad CN. Choose Vite. Ayan, meron naman na tayo nito. Now, we will now add Tailwind CSS. Meron na din tayo dito, nagawa na natin. And also here, tapos na din. Actually, pwede ka din naman mag-direct dito. Okay, without going Tailwind CSS. But it's better if first use the Tailwind CSS installation document bago ka mag-proceed ka Shad CN UI. Mas madali 'yan, okay? Oh no, yeah, mas okay 'yan. Para mas maintindihan ninyo kung paano nag-work or paano ini-install si Tailwind CSS if
gagamit ka pa ng ibang Tailwind CSS framework. Okay, now, we will now edit the tsconfig.json file. Ayan, so ikakopy lang natin to. Ito na yung absolute URL natin. Ayan, copy natin. Then, punta tayo dito. Hanapin natin yung tsconfig or tsconfig.app.json. Check na natin yan. Tsconfig.json. Ito pala yan. And then, references, files. Okay, so dito siya banda. Control V. Okay, that's it. Okay na tayo dito. Then, baba ulit tayo. Under tsconfig.app.json, copy ulit natin to. Ipunta natin siya sa compiler options if nag-i-exist ba yun. Compiler options. Okay, dito. Dito natin siya itadagdag. Ayan. Okay, working na. Okay na to. Close na natin to. Balik ulit tayo dito. Ayan. Since we are using TypeScript, kailangan natin to. Itong @types. Copy natin to. Then, again, we will install it. Paste it here. Install. If na-install na, we will now open the vit.config.ts. Okay? Then, ilalagay natin tong alias. Okay? Ganun lang kasimple. And then, yung path. Copy muna natin tong path kasi existing naman na tong mga to. Copy natin si path. Then, open vit.config.ts. Ayan yun. Okay. Paste the path URL here. And then, copy nyo tong resolve. Since yung plugins na lagay na natin. Resolve here. Okay, that's it. We're done here. Next, run the CLI npx shadcn at latest. Ayan. So dito, once you install the shadcn, kung mapapansin ninyo here, mamimili ka kung anong theme yung gagamitin mo. Okay, so let's just wait for it to show. Ayan. Check muna natin to. Ayan. Hintayin natin to na lumabas. Ayun. Ito yung mga theme natin, yung base color natin. Neutral, gray, zinc, stone, slate. Slate tayo. Ayan. So, it's up to you kung anong gagamitin nyo doon. It's okay. 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 We're done now. Check natin dito. For example, here, we will now use the button components of the shadcn. Copy nyo lang to. I-paste niyo. So, pa isa-isa nyo siyang i-install each component. Okay? Ayan, okay na. Now, subukan natin gamitin si button. So, first, you have to import the button. Open natin sa app.tsx. Lagay natin to dito. Okay? Since nag-i-exist naman to, if you want to check kung nasaan tong itong code na to, itong UI na to, punta lang kayo sa components. Ito yon. And then button.tsx. Okay? Every time na nag-i-input kayo or nag-i-install kayo ng bagong components, pumapasok siya dito under components UI. Okay? Dito sa my source natin. Now, copy natin to. Let's check if nalalagyan ba ng button or hindi, or nakukuha ba natin yung design ni shadcn. Punta tayo dito. Ayan. So, okay na. It's already working. Okay? Balik tayo dito. Since tapos na tayo sa installation, for example, I want to use a hanap tayo dito. Navbar. Check natin kung may navbar dito. Ayan, navigation menu. Ayan. Punta kayo sa code. Okay? Just click here, copy to clipboard. I-paste nyo dito. Or, paste nyo dyan. Alisin nyo tong mga link na to. Use client because this is for, tawag dito, for Next.js. Ito, since hindi pa nag-exist si navigation menu, kasi button pa lang, we need to install navigation menu. Check natin dito. Navigation menu, preview. Ayan. Okay, copy nyo lang to. Again, paste nyo dito.
Tayo natin mag-install. Ayan, that's it. Installed na siya. Double check natin. Ayan, nag-exist na siya. Nawala ng error natin dito. But here we have a link problem. Ayan, so lahat ng link dito for now, palitan nyo muna siya ng A, short for Anchor tag. Uy, ba't may A dito? Ayan, link. Ba't pati yung napalitan? Okay? Change all occurrences, navigation menu link. Navigation menu link. Ito pa. Change all occurrences, navigation menu link. Ayan, check natin dito. Should see in UI. Uy, ba't wala? What's the problem here? Runtime, etc. etc. Refresh natin. No. Check natin yung console. At okay. So hindi natin napalitan yung export function. Palitan natin to into app. Okay. Check natin. Wala pa din. Export function app. Okay, so start lang natin dito. Start npm run dev. cd should cnui npm run dev. Okay, check. Blah 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 does not prove export name default. I see. We should add default keyword. Baliktad. Export default function up. Ayun. So ito na yung navigation link ninyo. Another one. Last. Actually madami dito. Magtingin na lang kayo kung anong gusto nyo ilagay. So dito, let's check for buttons, card. Check natin yung card. Okay, so this is a card. Try natin to. Install again the card. Hangin natin dito. Okay, i-clear ko lang muna to. Paste. Enter. Anyway, yung mga commands dito, pare-parehas lang naman. Command sa Mac, command sa Linux or Ubuntu, command sa Windows, parehas lang. Okay lang yan. Okay, existing na yung card. And then, i-copy natin itong sample na to. Copy this. And then dito, so instead of ilagay natin siya dito sa isang file, we will create new file. Okay? Let's say ilagay natin dito card demo.txx. Then i-paste natin dito, i-check natin. Ayun. So kung mapapansin niyo dito, hindi pa nag-i-exist si input and then si label. So we have to install that again. Input space label, ayan, check natin. And then now, paano mo i-include yung part na to, yung page na to or yung file na to kay app.txx? Okay, so take note guys, every time na nirun nyo yung program, itong app.txx yung unang lumalabas. Okay, so include natin siya dito. Lagay lang natin siya sa may pinakababa ng navigations natin. This is your navigation. Okay? Navigation menu. Ayan. So dito, i-wrap natin sila sa isang division. Ganyan nyo lang siya. Kahit blanco lang or div, okay lang din. Ayan. And then, call out natin si card demo. Ayan. Ayan. So, automatic na siyang lumalabas. Once you type this, pagbalik mo dito, kung mapapansin mo, automatic na niyang nire-route yung card demo. Automatic na niyang nililink yung card demo. So check natin dito. As you can see,